So what's up guys, for today's video pag-usapan po natin kung paano kumuha ng New Mexico State License for Teachers. Ayan, kung interesado ka sa video na to, panoorin mo to. Kaya let's go! Hi! Kumusta? Ako po pala si Jans, isang OFW. Gagawin ang lahat para sa pamilya. So ayan nga mga ma'am and sir, at for today's video pag-usapan po natin ang step-by-step process kung paano kumuha ng New Mexico State License for Teachers. Di ba? So ganito lang po yan guys, madali lang pong gawin, DIY lang po, kaya stay tuned and watch this video. So ang step-by-step process na to guys is napakadali lang gawin, through online lang po, at syempre kailangan nyo po ng bayad through credit card or debit card. So, ayan guys, simulan na po natin kung ano po ang mga requirements na kailangan mong kunin bago mo simulan ang pag-a-apply ng New Mexico State License for Teachers. So, yung requirements guys, number 1 is kailangan mo talaga ng FCE or yung Foreign Credential Evaluation gamit yung Spantran or WES. So, yung recommendation ko guys is, recommended po natin is Spantran kasi madali lang po. Kung may Spantran na po kayo, magre-request na po kayo ulit ng copies at isi-send nyo po diretso sa State of New Mexico. So, check nyo lang po sa website so saan nyo po i-send. So, ibibigay ko po yung website. Okay? So, FCE, Credentials Evaluation para po sa mga TOR at diploma po ng mga teachers natin. So, yun. Then, number 2 guys, kailangan nyo po ng teaching experience records. So, kailangan nyo pong mag-request sa HR. Ayan. Punta po kayo sa districts po ninyo kung saan po kayo ngayon. Kung nasa US po kayo ngayon, mag-email po kayo or pupuntahan po ninyo yung HR po ninyo. Hingin po ninyo yung experience records po ninyo. Meron po yan sila at copies at scan nyo lang po yan. Alright? Or digital na po, ibibigay na po nila yan sa email po ninyo. Okay? At kung nasa Pilipinas po kayo ngayon, hihingan nyo lang po yan sa mga school districts po ninyo. So, mga HR din pa rin. Okay? So, records. Then, kailangan po ninyo ng PRC license or yung teaching license po ninyo kung nasa Pilipinas po kayo ngayon. Alright? Kung nasa US po kayo, pwede po ninyo gamitin yung Notarized Statement of No Exam. So, may form po dyan sa website. Pupuntahan nyo lang po yung website. May form, download nyo lang po. If you fill out nyo po yung kung ano yung nasa form doon. Tapos, ipapa-notarize po ninyo yun. Okay? At, kailangan po ninyo ng state license. Kung kayo po ay naka J1 visa po kayo ngayon dito sa Amerika, kung nasa Florida po kayo ngayon, pwede nyo po gamitin yung Florida license. Pwede nyo po gamitin yung Virginia license. O kung saang state po kayo ngayon, pwede po ninyo gamitin yung Cultural Exchange Program State License for Teachers. So, yun po, i-scan nyo lang po at i-attach po niyo yan sa application. So, mamaya i-explain ko po paano. Okay? So, kung meron na po kayong requirements, alright? But kung nasa Pilipinas po kayo ngayon kasi wala po kayong state license, so PRC license po yung gagamitin po ninyo. At yung record po ninyo, or yung exam records po ninyo, or magpapanotarize po kayo ng no exam, pwede po yun. At pwede din po yun yung record ng exam po ninyo sa PRC license po ninyo. Alright? So, hingin nyo lang po yan sa PRC po, guys. Okay? Now, ano po yung gagawin po ninyo? First step, guys, is pumunta po kayo sa website. Okay? So, na po kayo sa website. Ito po yung website ng New Mexico. Okay? Ng State Education. So, punta po kayo dyan. Check nyo po kung ano po yung mga requirements para double check nyo lang po. So, main requirements yung sinabi ko nga. At i-check nyo lang kung magtutugma ba. Okay? Then, ito po yung i-click nyo lang po yung application. Alright? So, first time applicant. So, application, click nyo lang po yan. And then, next po is, lalabas po ito at i-fill out nyo po yung information po ninyo. So,
click nyo lang po yan. Ano po yung mga nakalagay dyan. Fill out nyo lang. At, ayan. So, after nan, lalabas po ito guys. So, may upload document. So, i-upload nyo na po yung sinabi ko sa inyong requirement. So, ito pala yung magda-download po kayo ng form, yung statement of no exam. Pwede po ninyo gamitin. I-click nyo lang po tong website na to para makita po ninyo yung mga forms na pwede nyo, kailangan nyo pong gamitin. So, yan po yung mga website, guys, ng form para sa pag-download ng mga forms. Okay? Now, pag naka-sign in na po kayo, naka-download na po kayo ng, naka-upload na po kayo ng mga documents po ninyo, tsaka naka-attach na po yan sa kanyang account or yung kanyang profile, then kailangan nyo pong magbayad. Okay? So, pagbabayad po kayo dyan, guys, na di ako sure kung magkano na ngayon, kaya check nyo lang po kung magkano. So, ato nyo pong magbayad guys is kailangan nyo po ng magpa-fingerprinting. So, yung fingerprinting po guys is separate po. Hindi po dyan na website. So, may separate website. So, ito pong fingerprinting guys is for 2024 ngayon. Bago na po kasi yung ginagamit ngayon. Before, they're using Gemalto. Di ako sure ha, sa name. Basta paano pag-pronounce. Basta yun. Yun yung ginagamit dati. Ngayon is nag-iba na po guys. Yung ginagamit na po nila is Ident2Go. Okay? Ident2Go na po. So, ito yung website nila. Yan. Ito po yung website ng for fingerprinting. Okay? Fingerprinting guys. So, separate din po yung bayad po nito. Okay? So, magpapa-fingerprinting po kayo. Mag-download na po kayo ng yung papel. Parang may papel siya. Or pumunta po kayo sa nearest na area na pwedeng magpa-fingerprinting. At saka sila na po yung magsisend or ikaw. Okay? Hingin mo yung copy or ikaw yung magsisend. Check na lang po kung saan po ninyo isend. Kasi may separate po na ano po, address for fingerprinting. So, dyan sa Ident2Go, may step-by-step po dyan kung paano ninyo isend yung fingerprinting po ninyo, mga ma'am and sir. So, ganun lang po kadali, mga ma'am and sir. Send nyo lang po yung fingerprinting at saka nakapagbayad na kayo sa website, sa application po ninyo, nakapag-fingerprinting na po kayo, then that's the time na mag-wait na po kayo for the result. So, yung ibibigay po nila, depende na po yan sa qualifications po ninyo, sa experience, sa degree po ninyo, at bibigyan po kayo kung anong level po kayo. So, may level 1, 2, and 3 po yung ibibigay yung New Mexico. Alright? So, pwede nyo po magamit yan out kahit sang state. So, ipapa-reciprocate lang din po yan. So, magagamit po ninyo yan sa pag-a-apply. Mas higher chance po kayong makapagtrabaho kung meron po kayong license sa American. But, guys, kung sa application po pala, kung nasa Pilipinas po kayo ngayon, may option po dyan na i-click nyo lang po na no SSN. Kung wala pa po kayong social security number, i-click nyo lang po dyan. At, ayan, so may bibigay silang parang, ano siya, sample. Alright? At kung meron na po kayong SSN, pwede gamitin nyo na po yung social security number po ninyo. So, ganun lang po kadali guys. Yung babayaran po is yung sa FCE nyo, Foreign Credential Evaluation, application fee, then yung no exam na notarization kung gusto nyo gamitin yun, at yung mga request sa PRC, at then yung fingerprinting po ninyo, mga ma'am and sir. So, ganun lang po kadali. At may babayaran po talaga. So, yan guys. Step-by-step process. Easy. Napakadaling gawin. So, ganun lang po guys. Sana nagustuhan po ninyo tong video na to at nakatulong po sa inyo, mga ma'am and sir. So, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, hit notification bell para updated ka sa ating mga upcoming videos. Ang kulit ng anak ko. So, yan lang guys. At follow niyo po ako sa ating Facebook page, Jans Vlogs, Kuro Jans. At ayan, maraming salamat po guys. Ako po pala si Jans. See you again in my next vlog. Bye! Bye guys! Bye-bye! Say bye! Bye!